Whew! Alam nyo, itong interview na to kay former Senator Sonny Trillanes IV ay nung pinost ko to sa Facebook ay ang daming talagang resistance. Although mas marami naman yung support and affirmation sa akin sa paggawa ng interview na to. Pero yun nga, may mga resistance talaga. Syempre sa other side ng alam nyo na kung sino kayo. And sinabihan pa na baka naka-receive daw ako ng maleta. Actually, nung ini-interview ko si Senator Sonny Trillanes ay may dala-dala talaga ako maleta doon. Tapos doon ko kasi nilalagay yung mga gamit ko. Bibiruin ko sana siya, ito na yung maleta, Senator, dala-dala ko. Pero hindi ko siya mabiro eh. Medyo na-intimidate ako kasi masyado siyang seryoso. Very strong yung presence niya. Ayan, so medyo na starstruck ako. At sobrang isa to sa sabihin kong na-challenge ako sa interview na to. At sobrang nag-enjoy ako sa interview na to. At mas nakilala ko yung kung ano yung paninindigan ng dating senador na to, yung kanyang prinsipyo at yung kanyang mabuting puso. Okay? Disclaimer lang, maraming nagsasabi bakit daw in-interview ko si Senator Sonny Trillanes. Wala na daw ba ako ma-interview or bakit naghahalo ako politika? Siguro panoodin nyo muna para malaman nyo kung bakit ko siya in-interview. Sobrang interesting kasi yung naging story niya. Gusto ko malaman yung pinanggagalingan niya. Bakit ganun siya? Yung pinaglalaban niya, yung prinsipyo niya. At yun nga, natuklasan ko na siya ay nagsilbi sa simbahan, isang altar boy. Very devout, Catholic ang kanyang mga magulang, lalo na yung kanyang nanay. At naisipan niya din maging na magpare. Kaya very interesting itong interview na to. So, whether you like him or not, I'm sure meron kang matututunan dito. Kaya buksan mo yung utak mo, pakinggan mo yung sinasabi niya, buksan mo yung puso mo, at baka isa ka sa dapat maliwanagan sa interview na to. So make sure na share, like, subscribe itong interview na to with former Senator Sonny Trillanes. So enjoy and God bless. Talagang sinubukan talaga ni Digong pasagin yung yung Catholic faith. Yes. 'Di ba? Yes. Talagang kinuha niya na wala yan. Inano niya. 'Di ba? Binadmouth niya hindi lang si Pope, hindi lang si Jesus, kundi yung mga pare. Sinabi niya, huwag kayong makinig dyan sa mga pare. Ganyan. 'Di ba? Minamak niya pati yung Catholic practices, yung 'di ba? Marami. Yes. Talagang it was an active effort na basagin yung pananampalataya ng mga Katoliko. So marami kang death threat na natatanggap? Meron po. In fact, ngayon lang I was informed by some intelligence units na merong active threat sa buhay ko ngayon. But yun na nga, ako naman ay fatalist na di pong kung tapos na yung mission ko dito sa mundo, hindi Diyos na bahala sa akin. Pumasok ba sa utak mo na yung bukasyon ng pagpapare? At some point, no? Nung na ako nun college na ako nun. Pero parang, alam mo yun, merong mga missing ingredients or elements na hinahanap mo. So, I was about to finish my so may mga personal crisis lang naman na gano'n. Then Nung tinawag niyo po si dating Pangulong Duterte na Antichrist, bakit niyo po siya tinawag? Kasi lahat actually he was saying it, di ba? Sinasabi niya yon na bukod sa minumura niya yung Diyos, sinasabi niya, hinihikayat niya yung mga Pilipino, samahan niyo ako sa impyerno, sabi niya. Yeah. Tapos magtatayo daw siya ng iglesia ni Rodrigo, ganyan. Then pagdating daw niya sa impyerno, sisipain daw niya si Satanas kasi siya na yung magiging hari ng impyerno. Sinabi niya yan. These things.
Ako, I do not take that. God will take care of us. Kasi hindi naman kami masasamang tao. Ganun. And true enough, mahaba yun. 7.5 years yun. Yeah. And in between, nanalo pa ako bilang Senador. At sabi ko nga, kung naghahanap ka ng kumbaga modern day miracles, pinakita ng Diyos yun. Yes, yes. Hindi mo kailangan ng pera, Funds, kailangan yes. ng makinarya. Basta maganda yung hangarin mo o magiging instrumento ka for a greater good, He will make it happen eh. Yung bang sa akin, bibigyan ako ng 6 na maleta na ano yun, $dollars? Yes. $2 million daw. Di kung 6 na maleta, kung magkano na yan. Dahil susuhulan ko daw yung ICC. Paano ba manuhol ng ICC? Na-imagine mo yun? Correct. Makausap mo, mga Europeans ito, sasabihin mo, ano ba to? Parang nanunuhol ka lang ng MMDA, parang gano'n. Boss, baka pwedeng pa-areglo tong gano'n. You don't even know where to start. Right. Tapos ganito yan. Kung kaya kong manuhol ng ICC ng $2 million, palagay nyo si Digong. Kaya nila yun. Oo, di hamak. Kahit ilang bilyon. Oo, may mga bilyonaryo ako nakita na nag-accumulate ng billions dahil sa pagnanakaw na in the end, nagpakamatay sila eh. So, that's enough lesson for everyone dapat na Right. bakit ako susunod dyan? Nanakaw ka ng ganito, para ano? Bibili ka ng magarang sasakyan, malalaking mga bahay, di ba? Tama. What for? Yeah. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we are so thankful, grateful for this day with Senator Sani Trillantes. Lord, today we ask you for your grace, for your blessing, for your wisdom be upon us right now. Lord, grant us your protection. Cover us with your most precious blood. We lift up to you this interview. I know, Lord, marami pong makakapanood nito. You will open our heart, open their mind, and you will touch their heart through the sharing and story of Senator Sani Trillantes. Lord, we ask this through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. Saint Michael, the Archangel, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome po, Senator Antonio Sani F. Trillanes IV sa ating program Storyang Katoliko. So, Senator, sa pong karangalan na ma-interview po kita ngayon, sobrang natutuwa ako kasi pinaulukan niyo po yung aming imbitasyon. Maraming salamat po. Salamat din po. And Senator, sa ating mga tagapakinig, ito po ay program namin is we showcase about our Catholic faith and we interview different priests and laymen na may magandang story po at makakapagbigay ng value sa ating mga viewers. And yung paninindigan nyo po, especially sa corruption and your kumbaga your virtues na pinapakita po natin sa public ay sobrang nakakahanga po. Siguro po, Senator, sa mga viewers po natin, ano po ba yung naging background nyo? Baka bigyan nyo kami ng konting story. Siguro po, no, simulan natin ito nung, siyempre, paano ako pinalaki ng aking magulang. My mother is very active sa Catholic Church, no? Ano siya, she's a long time president ng Catholic Women's League. Oh, wow. Sa, neighborhood namin. Then, my father is a soldier, no? So, siguro yan yung halo. In-enroll kami sa kami magkakapatid sa Catholic schools, sa Dominican schools, in particular sa elementary, sa Siena College kami. So, mga Dominican sisters yung nun. Yes po. So, ganun yung foundation. Then, high school sa Angelicum School naman. At then, nag-college ako sa Lasal. Sa neighborhood church namin, sa parish namin, kami, mga altar boys kami. Sa Kristan. Nice.
medyo solid in that sense. Then yan sa PMA, ganon, ibang set of values naman yung in-inculcate sa amin. Then ganon. So it's a mixture of all those different factors. Yes po. Na kaya nandito tayo yan. Napansin ko, Senator, na meron kang apostolic from Pope Benedict the 16th. Kailan po nabigay sa yan? Nagpunta po kami ng Roja. Kasama ko mga ilang Filipino priest din. So, yun po. Tapos, ibinigay din po yan. That's nice. Yeah. I'm not sure now. Siguro before COVID yan nangyari. And Senator, nabanggit mo na nag-serve ka bilang dating altar boy. So, ano yun yung talagang from ilang taong ka nagsimula? Elementary kami nun. Siguro mga grade 2. Yan, hanggang elementary, hanggang Wow. grade 6. Yan. Ikaw po yung nag-volunteer o sinabi ni mother? Kaming siyempre through her invitation, so kami magkakapatid, we gladly joined. Wow. Pumasok ba sa utak mo na yung bukasyon ng pagpapare? At some point, no, nung na ako nun college na ako nun, pero parang alam mo yun, merong mga missing ingredients or elements na hinahanap mo. So I was about to finish my so may mga personal crisis lang naman na gano'n. Then I contemplated pumasok sa seminaryo, but eventually I was led to enter PMA. Oh, wow. So ako naman, I embraced it as God's hand, Right. na dinala ako sa ganong landas. So I embraced it. Tas nag-aral ka sa Siena College sa mga Dominican. So ano po yung natutunan nyo po sa mga Dominican sisters na dinadala nyo po until now? Siyempre yung basic, yung catechism, Right. yan lahat yun. Oo. At pray the rosary, very, kumaga, pinapasok yon sa early on, pagka Yes po. grade 2, di ba, yung first communion. Hindi naman regimented, but sila, disciplined yung pag-train, Yes. Pag-perform. pag-perform, yan, ng Catholic faith. Yes. So, Ngayon po sa mga political battles and personal attack nyo po. So, paano po nyo nadadala yung pagiging Katoliko nyo, Senator? I guess it starts kung tinitingnan mo kung saan ka nakatindig. Nakatindig ka ba sa tama? Based dun sa pinag-aralan mo, pagpalaki sa'yo, mga naturo sa'yo. So lahat yun Yun yung pinakang nag-form ng iyong personal moral compass. So, kung saan ako dinadala na ganon, so doon ako tumitindig. Once solid yung pundasyon na tinatayuan ko, yun na yun. Kahit popular yung kabilang side, Right. pero pag alam mong mali, hindi ako na dadala sa ganon. So that in a way, yung paninindigan ko based on how I was brought up. Di ba po, nag-PMA po kayo? During PMA, isipan nyo po ba na papasok may chance na papasok talaga kayo sa politika, sa politics during that time po? Wala ho. Kasi iyon talagang regimented naman yung yung buhay nyo doon, yung training. So isa lang ang direksyon nun So para kayong production na pagpasok mo dito, eventually may papasok na mga elemento, mga values, kung paano, then yung leadership traits. Then ultimately, pagkatapos ng production cycle na yun, you would be a
leader Yes po. sa serbisyo, sa military service. So ganun yung molde. Nung tinawag niyo po si dating Pangulong Duterte na Antichrist, bakit niyo po siya tinawag? Kasi lahat actually, he was saying it, di ba? Sinasabi niya yon na bukod sa minumura niya yung Diyos, sinasabi niya, hinihikayat niya yung mga Pilipino, samahan niyo ako sa impyerno, sabi niya. Yeah. Tapos magtatayo daw siya ng iglesia ni Rodrigo, ganyan. Then pagdating daw niya sa impyerno, sisipain daw niya si Satanas kasi siya na yung magiging hari ng impyerno. Sinabi niya yan, these things. Ako, I do not take that lightly. Coming from my a Catholic upbringing. Right. Di ba? Pag kami mga nagsasalitang ganyan, that's taboo, That's hindi talaga yun, parang mabigat na kasalanan, sabihin na natin. Right po. Kaya yun yung way ko na to sound the alarm sa mga Pilipino, di ba? Mga Kristiyano in general, na tingnan nyo ito. Talagang hindi na to makajos. Di ba? So maraming red flags. Then yung nakita nyo yung pag-value niya sa buhay. Right. Di ba? Wala siyang pakialam sa buhay. Di ba? Supposed to be that's something sacred. Diba? Yes po. Tapos yung charity, yung pag-commiserate sa kapwa-tao, wala sa kanya eh. Di ba? Kasi, di ba nga kaya nga yung addict o kung ano man yan, may pinagdadaanan yan eh. So, supposed to be as a Catholic, ininculcate sa atin yung sense of yung virtue of charity. Right. Ano mo siya? Iparehab mo siya. Di ba? Para matanggal yung inner demons na yon, para balik sa mainstream, di ba? Community. Ito sa kanya wala eh. Ginagamit niya yon, tapos pinopromote niya yung masama, yung ninonormalize niya yung pagmumura, yung pagpatay, at pinagmamalaking niya rayo eh. So, parang there's nothing wrong with it. Parang gano'n. Yes po. So yun yung nakita ko and it's very obvious. And may isa pang, in one speech, yung sinabi niya, yung minat niya yung si Jesus. Si Jesus, right. Na sabi niya, kung Diyos daw si Jesus, bakit daw nagpapako sa krus? Kung siya daw ay Diyos, gagamitin niya yung power niya. Hagisan daw niya ng ng kidlat kung sino yung mga kalaban niya. Yes. So yung idea niya ng power is masyadong temporal, masyadong makamundo, di ba? Hindi niya nga alam yung power of Jesus as di ba? Na iba yung tama. Iba yung pagpakita ng Diyos, nung power. Yun na nga yung ehemplo. Yes. Na hindi yan yung idea ng power ng ordinaryong tao. Correct. Yan. So naniniwala po kayo, Senator, na ginagamit ni Satanas ang isang leader para sirain ang moralidad ng isang bansa? Yes. At I believe that God is also allowing this para yung faith, di ba? Right. Yung masubukan yung gaano katatag yung faith. At kaya naman yung isang confidence ng tuwing tumitindig ako sa mga dambuhalang mga politiko gaya ni Digong, yung confidence within me nanggagaling dun sa fact na sa kasaysayan ng mundo hindi naman nanaig yung masama eh. Di ba? Palaging kumbaga God finds a way para manalo yung mabuti. And Senator, mas nakilala po kayo ng Oakwood Mutiny. Yeah. So ano po yung pinakamatinding dahilan kung bakit nyo po ginawa yun? Marami po mga dahilan yun. So nag-accumulate yun. Ang pangunahin doon yung corruption sa AFP,
Tapos yung iba't ibang uri kasi ng korupsyon eh. Yung na-idea natin ng korupsyon is Right. yung nangungomisyon sa mga project or nangungutong sa AFP o kasi iba-ibang uri ng korupsyon. Meron yung mga nagbebenta ng bala at baril sa mga kalaban. O, yun. Wow. Meron yung mga nagbebenta ng mga fuel. Wow. Whether aeroplano yan o barko, binibenta rin sa mga pirata. Sa mga Grabe. Oh. So, maraming uri yan. So, bawat classmate ko, may ibang sarili siyang background. So, na-assign kami sa iba't ibang area ng serbisyo. So, nakikita nila yung iba't ibang uri ng korupsyon. To the point na yung korupsyon mismo ay nakakapatay ng kapwa mo sundalo. Kasi pag binenta mo yung bala at baril sa kalaban, tapos yung bala at baril na yun, yung gagamitin doon sa mga kasamahan yung sundalo, so nakakapatay talaga na. Literally. So yan yon, isang major aspect yon, kaya kami nagka-grupo-grupo. Pero meron pang ibang trigger. Ito yung may mga kasamahan ako na nakakita sila ng isang report na kung saan inuutusan na sa plano na yon na inuutusan yung AFP na magpasabog sa iba't ibang installations sa mga airport. Sa Davao City, meron yung sa Davao Airport, no? Sumabog yon. Meron yung Sasa Wharf sa Davao City rin, sumabog din. Daming namamatay na sibilyan. Cotabato Airport, tapos yung mga Napocor Towers, pinapabagsak. At gobyerno yung gumagawa nun, inuutos sa mga sundalo para mag-create ng senaryo na meron tayong malaki na terorista na kailangan pondohan. Kasi nung time na yon, yung US, because of what happened dun sa Twin Towers, so 9/11, nagpasa sila ng batas na yung war on terror nila, wherein they will provide funds dun sa mga gobyerno na may mga terorista domestically. So, nag-create ng ganon. So, ganon. And eventually, yung isang kasamahan namin, inutusan magagis ng granada sa mosque. Sa mosque. Para makapatay ng mga Muslim. Ng mga Pilipino. Tapos, ang in-expect doon, so syempre, babawi ito. Tama. Pag bumawi yung mga Muslim Filipinos, ngayon, magiging totoo na talaga yung gusto nilang senaryo. Doon na nagsabi mga samahan namin, hindi na to pwede. Kasi papatayin mo na yung Pilipino, yung civilian. Hindi parte ng training yun. Supposed to be the armed forces is the protector of the people and the state. Right. Wala dun sa training sa mandato na pumatay ka na civilian. So, yun na yun. Ginawa na namin yung OPUD at prinisenta namin to sa taong bayan. Ganun yun. Wow. Kung babalik yung panahon na awkward, gagawin nyo pa rin po ba ito ngayon, Senator? Alam nyo, nung nakakulong ako for 7.5 years, it's one of the things na palaging tinatanong sa amin, yung may regrets ba dyan, or if you would be able to turn back the clock, gagawin nyo pa rin to. Alam nyo, wala na hong ibang paraan. Bakit? Kasi, nung time na yon, mismong yung commander-in-chief, nakausap ko. And I talked to her about it. Kung totoo ba itong plano na ito at bakit ginagawa yan. So siya na yung commander-in-chief. Siya na yung nasa dulo ng chain of command. Wala ka nang ibang susumbungan. Right. Kasi yun na yan. Nung hindi satisfactory o hindi ako na-convince sa reaction niya, maliwanag sa akin na sanctioned ito o totoo itong operations na to at hindi pwedeng mangyari yun. So, sino pang hire sa commander-in-chief? Yung taong bayan. So, prinesenta namin sa taong bayan.
walang paraan. Kasi the alternative to that is, una, kung pumayag kang patayin mo yung mga sibilyan, kung sundin mo yung mga utos, yung illegal order. That's the alternative. Or, kung gusto mo mag-quiet ka na lang, lunukin mo yun. Right. Na tipong, just look the other way. Hindi ganun eh. Hindi ko kaya yung ganun. Hindi namin kaya yun. So, ang pinaka-analogy dito is, imagine, dumadaan ka sa isang dark alley, Right. tapos nakita mo may babaeng nire-rape. Tapos paglapit mo ang nagre-rape, pulis. Sampo mo. Ano gagawin mo? Saan ka susumbong? Tama. Diba? Yes. Ngayon, pwede kang tumalikod at hayaan mong and pretend na hindi nangyari yun. Tama. Or, in our case, kumaga, give it your best shot. Sapakin mo yung nang-rape, hoping na makatakas yung babae. Correct. Ngayon, kung anong mangyari sa'yo, bugbugin ka, patayin ka, at least, di ba, ginawa mo yun Yeah. for somebody na Yes. pinagsasamantalahan. Mm. Ganon yun. During that time, family man na po kayo nung di ka ba natakot sa buhay mo or sa family mo yung doing that? Inano naman namin yun. No? We made sure, ano naman sila, na tipong okay yung aming pamilya. Pero mas nangingibabaw kasi yung tungkulin sa bayan, sa mga kababayan natin. So yun eh. Ganong punto yun. Yeah. So, mas nangibabaw. Nung nakakulong ka po, Senator, ano po yung pinangkapitan niyo during that time, nung panahon na yun? Yung faith, yun na lang ang kakapitan mo eh. Kasi yung may mga kasamahan ako na nanghina yung loob nila, parang na silang nasasakal. Naintindihan ko naman yun eh. Kanya-kanya tayong limits eh. Right. Diba? Parang they can't breathe anymore. So, bumigay sila. Seek sila ng easier path. Diba? So, yun. Yung sa amin, ang nagbibigay nga sa amin ng confidence, ano? Or yun nga, is yung faith na God will take care of us kasi hindi naman kami masasamang tao. Ganun. And true enough, mahaba yun eh. 7.5 years yun. Yeah. And in between, nanalo pa ako bilang Senador. At sabi ko nga, kung naghahanap ka ng kumbaga modern day miracles eh. Pinakita ng Diyos yun. Yes, na yes. Hindi mo kailangan ng pera, Funds, wala yes. ng makinarya. Basta maganda yung hangarin mo o magiging instrumento ka for a greater good, He will make it happen eh. Amen. So yun, it did. Kasi imposible, nobody ever gave us a chance. Kami na mga kasama nun, mga kasama ko sa Oakwood, we were just going through the motions. We were ready to accept kung ano man yung kapalaran namin, manalo matalo. Pero hindi kami parang nanghinaan ng loob noon or nawala ng pag-asa. Yun, isang display yun. Galing. Because it's not supposed to happen na manalo ako. So, nung nanalo nga, edi talagang lalong in-embrace namin. Ako, I embrace that na okay, pinakita ng Diyos na hindi mo kailangan yung mga ganyan. Correct. Ngayon, nagtiwala din yung mga kababayan natin na aayusin mo. Kumbaga, iboboto ka namin dahil naniwala kami na ayusin mo yung mali sa gobyerno. Kaya eventually, nung napalaya ako, yun na yung mission. Nagkaroon po ba ng changes sa AFP? Nagkaroon po ba ng reform? Malaki. Malaki. Tumaas na yung sweldo, nabawasan na drastically yung corruption, naging moderno na yung mga equipment. So kasi nung naging senador na ako, yun yung mga ipinasa kong batas. Yung modernization law, yung pagtaas ng sweldo, yan, ang mga sundalo, police,
Yeah. pati teachers, Yes. government employees. Mm. So, kumaga po ano yung mga reklamo namin noon, and I would be in a position to help provide solutions doon through the laws na napasan. Yun yung ginawa. At yun na yun. It's the start. Ano? Ngayon, kung ano man yung greater mission nun, bakit kami pinanalo, yun yung palagi namin iniisip. Ba't mo naisipan tumakbo senador during that time? Yun nga po, no? Nung isa aming grupo, yung grupo namin, yung Magdalo, kasi, nung time na yun, nakakulong kami, Oo. we believe na maayos naman kami mga sundalo. Hindi naman kami mga masasama. Right. Gusto pa namin maglingkod sa bayan. Kaso, ang pinang judge niyan dito sa atin, siyempre yung taong bayan. So, the ultimate display of that approval would be through an election. Yeah. Kaya, sige, dito tayo, i-presenta natin yung ating sarili na gusto natin maglingkod. So, since ako yung naging muka ng grupo, ako yung inilaban bilang kandidato. At yun, we are presenting ourselves that we want to serve our country again. Nung binoto, o di sabihin, nagbigay sila ng Tiwala. Yeah. And Senator, kamakailan tinawag niyo pong sinungaling yung mga 18 Marines nag-aakusa sa inyo at lalo na po kay Father Flavi na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Bakit tingin niyo po nagsisinungaling sila? Ginagamit kasi sila. Alam niyo siguro kung meron mang mga 5-10% na totoo doon sa sinabi nila. Pero hinaluan na nila nung political agenda ng mga handlers nila. Ngayon yung sa amin dito kina Father Flavi at sa akin, kasi siguro konektado yan doon sa roles namin sa ICC. Yes. No? Maaring itong ilan doon sa 18 ex-bodyguards na yon nakapag-escort ng ICC sa meeting o pagsundo sa airport, paghatid sa hotel, ng mga witness, interview. Yun siguro nasaksihan nila. Pero hahaluan nila ng mga maleta. Kasi bakit ka maglalagay ng nakita lang nila si Father Flavi? Sabihin mo ng totoo yung nakita nila si Father Flavi na may witness ng ICC. May maleta ka agad. Maleta maganda yung isang laman ng maleta. Mga 50-60 million. Yes. Bibigyan ka kaagad ng yung bang sa akin, bibigyan ako ng 6 na maleta na ano yun, $dollars? Yes. $2 million daw. Di kung 6 na maleta, kung magkano na yan. Dahil susuhulan ko daw yung ICC. Paano ba manuhol ng ICC? Na-imagine mo yun? Correct. Makausap mo, mga Europeans ito, sasabihin mo, ano ba to? Parang nanunuhol ka lang ng MMDA, parang gano'n. Boss, baka pwedeng pa-areglo tong gano'n. You don't even know where to start. Right. Diba? Tapos ganito yan. Kung kaya kong manuhol ng ICC ng $2 million, palagay nyo si Digong. Kaya nila yun. Oo, di hamak. Kahit ilang bilyon o offeran yan. It's absurd. Kaso nga, nagpagamit sila para doon sa political agenda ng mga handlers nila. Para masira yung ICC, di ba? Masira yung mga tumutulong sa ICC. At palagay ko, gagamitin din nila ito sa kaso ni Digong later on. Sasabihin nila, dapat ma-dismiss ito. Sabihin ng abogado, dapat ma-dismiss kasi kompromiso yan, kakabayaran ng mga testigo, gano'n. Nice try, but it won't work. Bakit tingin nyo dinamay nila yung pobreng pare na si Father Flavi? Yun na nga. Palagay ko kasi, alam nila yung role din ni Father Flavi na tumutulong dito sa mga naging biktima ng EJK. No? So, sa ICC, ano rin siya, nakakatulong din siya. Kaya na ang conclusion ko dito is
siguro nakapaghatid sila ng testigo ng ICC or yung ICC mismo mga na hatid nila sa isang meeting with Father Flavi. Pero sabi ko nga hindi naman krimen na makipag-meeting sa ICC, makipagtulungan. Ako, I openly admit it na nakipagtulungan ako sa ICC, nagkakalap ng testigo, ebidensya, at yun na nga, kasama na dyan si isa sa mga tumutulong, si Father Flavi. Kaya siguro gano'n. Yun lang ang dahilan. Kasi may talaga. Pag minimit kasi yung ICC, Right. meron talaga naghahatid sa kanila. May security. Baka yung isa dyan sa 80 na yan, dati silang naghatid sundo sa mga ICC. na hindi krimen ito. Sabi ko nga, that's even patriotic. Na kumaga isang karangalan na nag-escort ka doon sa ICC. Kasi ito yung magiging daan para makamit yung hustisya ng mga libo-libong nangamatay na mga Pilipino. Yun po yun. Kaso nga, information na naghahatid, sundo, sisingitan naman ng mga patron nila ng maleta. Yeah. Yun lang yun. And nakakalungkot kasi, Senator, like si Father Flavi, na-interview ko na rin siya before, nagkakausap kami. Talagang kilala ko yung pagmimission niya, kano kahirap yung ginagawa niya. And yung nag-post ako sa Facebook about him, defending him, na hindi ako naniniwala na kasama siya doon. Nakakalungkot lang, may mga Pilipino, sasabihin nila na Katoliko ako pero mas naniniwala ako sa 18 Marines. I mean, parang bakit ganito yung nangyari sa bansa natin na nawawala na ba yung discernment or critical thinking natin? Alam nyo, it's a fairly recent phenomenon. Nagsimula yan ng 2016. Incidentally, pagpasok ng Indigo. Alam nyo ba yung fake news? Kasabayan yan ng pagsimula niyan nung kumandidato si Indigo. And ito, yung Cambridge Analytica, yung nangyari sa Facebook, yung paano nila pinag-eksperimentohan. Dito sa Pilipinas ang simula, tapos ginamit nila dun sa US, dun kay Trump. So yan yung phenomenon. Dati kasi, yung bago-bago yan, mga Facebook, Friendster, o kung ano man. Normally, hindi ka wala nagpapalaganap ng fake news. Pagka nagsasabi ka, kadalasan totoo yun. Pero ito sa kanila, ginawa nila yun, sinadya nila. Nakita namin yan nung early 2015, yung pinapalaganap nila na pinapalaganap nila na itong yung Davao City is safest city in the world. Yes. Ano yun? Very yan. May survey yun. May website na pero survey. So binaha ng mga trolls nila yon. Binoto nila ng binoto yung Davao. Nasobrahan nila. Noong una, number 9 lang, naging number 4. Gawa nilang number 1 sa buong mundo. Dahil pa yung ilang syudad sa Japan, sa Singapore, di ba? Wow. Sa Europa. Ganon. Tapos pinaniwalaan nila. Pinablish yun sa mainstream media. Wow. Kasi akala nila, totoo Kumaga, ngayon, di maraming naniwala doon. Kasi nga, wala pang gumagawa nun. Wala pang fake news nun before that. Kaya, kami noon, pinag-aaralan namin. Teka muna, number 1 nga sa rape at murder yung Davao City. In fact, it's the most dangerous city in the Philippines. Wow. Based sa statistics ng PNP that time and up to now. Pero nabaliktad nila because of fake news. Ngayon, ito ngayon si Digong, nakita mo siya kinultivate niya yung yung fanaticism na yun into a cult following. Kaya ngayon, meron sa mga supporters na talagang malakulto na. Grabe. Na wala na siyang gagawing mali
Yes, yan yung nangyayari ngayon. Ang kumontra sa kanya, mali kayo. Kasi itong aming sinasamba, Yeah. siya yung tama. Oo. Ganon yung nangyari. Oo. But sabi ko nga, titignan mo, yung iba naman kasi doon, lalo na sa social media, yung iba naman doon talagang trolls eh. Yung talagang professional trolls, binabayaran sila to say that. Yung iba bots na sila or AI. Nakakagawa na ng comments yung AI na akala mo totoo. So, ganon. Pero meron pa rin talagang mga diehard sa mga supporters na makikita mo nga na kahit na harap-harapan na harap-harapan pagluloko, pagsisinungaling, kasamaan, sasabihin, hindi nila nakikita yon. Wow. Kasi nabablind sila nung kanilang panatisismo dun sa tao. So nawala nga yung discernment. So merong ganon segment ng supporters niya. Pero merong mga moderate supporters si Duterte. Doon kami pumipitas. Sige, sabi ko wag tayong mapagod, kakasabi ng totoo. At meron maliliwanagan dyan. Yeah. At marami nang naliwanagan. Yes. And mismo si Father Flavi, nung na-interview ko siya, binoto niya nga daw si Digong eh. Pero nung nakita niya na yung nangyayari sa war on drugs, sabi niya mukhang mali na to talaga. Kaya doon daw nagsimula yung paglaban niya doon. And ano po ba yung dapat naming malaman tungkol sa war on drugs, Senator? Ito po yan. Pinag-aralan namin ng gusto. Kasi merong motivation eh. Bakit pa ginagawa ito ni Digong? Tinignan namin yung template dun sa Davao. Dun sa Davao, ganyan din yung ginawa niya. Nung naupo siya, kasi background nito ni Digong, medyo troubled childhood din ito Kaya medyo ganyan yung pananaw niya sa buhay. So, may pagka-violente. Governor ang tatay nito eh. So, growing up, yung mga, kung ano yung kailangan niya, mga hilig niya, palaging naibibigay sa kanya. Tapos, hindi ito nakaharap ng, yung accountability, yung may ginawa siyang mali na pinanagot siya. Walang consequence. Walang So, spoiled siya. Meron niyang nabaril daw ito na estudyante. Pero ina-arbor sa palagi. Wow. So, ganyan. Kaya, parang palagi niyang pinupush to the limit what he can do. To the point na nung naupo siya as mayor, 1988, mura sa kanya yung buhay. Kasi, sige, patayin mo to. Bawat may problema, ang unang solusyon niya, patayin. So, ito nga, yung mga Davao Death Squad, ito yung ginagamit niya na instrumento pang terrorize. Ngayon, nakita namin dyan sa Davao, ang una niyang sige, mga petty criminals, pinapatay. Mga addict. So, yun yung cover. Yes. Di ba? Oo. Siyempre, alam nyo, sadly, marami din tayong kababayan na ayaw nila yung mga ganon, ang tingin nila sa mga ganon, mga salo sa lipunan na kailangan mawala, no? Kaya kahit at the back of their minds, masama yung pagpatay, pero for as long as hindi sila yung pumapatay, somebody's doing it for them, parang okay na yon. Parang may isa pang nagsabi niya na pare, no, sa Davao na necessary evil daw yun. Na to counter this evil in society. Ganon. So, they're justifying it. So, ganon ang ginawa ni Digong pagpatay ko. Until eventually, nag-graduate siya ng pagpatay ng mga kalaban niya sa politika, sa yung mga komentarista sa radyo, yung nagkikriticize sa kanya, napatay. Slowly natakot. Takot na yung mga taga Davao. They won't admit it, pero ayaw nilang sila yung magiging nakahandusay dyan sa kalye. Kasi in subconscious yung effect eh. Nakita mo, pag ito, patay. So ikaw ayaw mo. So ayaw mo siyang kalabanin kasi mamamatay ka rin. So lahat ng bumati ko sa kanya, patay. Lahat ng kumalaban, patay. So natakot na sila lahat. Ganon. Pero later on, meron sa agenda. Nalaman namin through
yung mga insider do sa grupo niya na meron pala siyang drug cartel na sarili. So, ito yung tumulong sa kanya ng eleksyon, kaya siya nanalo. Kaya nung nanalo na siya, kailangan niya ng kumaga pagbayaran, ano? Pero kumikita rin siya, no? Yung proteksyon na yon, naging partner sila. Marami siyang kinikita. Ngayon, para hindi siya pagsuspetsahan, siya ngayon yung galit na galit kunyari sa droga. Galit na galit siya. Pinapatay niya yung mga karibal nung drug cartel niya. So, yun ang ginawa niya sa Davao. Nakita niyo yung perfect cover, di ba? Right. Nobody would suspect him kasi nga naman may pinapatay siya ng mga drug pusher. Pero, ito yung mga kalaban nung drug lord na kapartner niya. So, meron siyang buong kartel. Di, yan yun. Ngayon na nagpresidente siya, wala naman siyang paghuhugutan na governance. Hindi naman siya basically nag-govern sa Davao. No? Running on remote yung Davao City. Yung airport dyan, galing sa national government. Pinagawa ito ni late Speaker Nograles. Yung eskwelahan dyan, Mindanao State University, government, national government funded yan. Yung hospital dyan, yung medical center dyan, DOH funded din. Walang ginagastos dyan si Digong. Unlike yung ibang mga probinsya, sila may city hospital, may city college sila. Siya wala siyang gano'n. Kaya walang gastos, dami niyang perang sobra. Ngayon, pati yung may mga portions dyan na parang maganda na modern, yung mga private developers yun. Kunyari yung Ayala, meron din siya. Parang dito lang sa Taguig. Yes. Yung BGC, ang tingin ng mga tao dyan, uy, Taguig yan, sila Cayetano gumawa. Hindi. Right. Ayala yun. Private property yan. Yes, yung yes. Taguig ni Cayetano, yung nasa kabilang side ng C5. Yes, yes. Yun. Ganon din sa Makati. Yung Makati na pinopondohan ng City Hall, yung mga nasa Guadalupe side, sa ilalim ng tulay. Pero yung Ayala yun. Private property yun. Anyway, so si Digong ganon, hindi naman siya nag-govern, no? National government na nag-gusto. Kaya nung presidente siya, anong paghuhugutan niya? Yung ginawa rin dito. So, kunyari, galit siya sa drugs, patay-patay, para makontrol yung lipunan. Kaya nagkaroon ng EJK para matakot yung media, civil society, even church. Di ba may mga pinatay nga na pare. Tapos, politiko, may pinatay nga na congressman, pinakulong na senador, si Senator De Lima. Kung nakontrol niya yung society that way. Ngayon, lahat na pwede niyang gawin. Sobrang nakaw niya ng pera, itong drug cartel niya, itong kapartner niya, sila Michael Yang, tuloy-tuloy lang na monopolize nila yung droga sa Pilipinas. Sila na lang ang nagsusupply. Kaya, ngayon walang makareklamo kasi, sige, magreklamo ka, sa either papatayin ka, or gagawan ka ng kaso, kagaya ni ginawa ni Senator De Lima or yung ginawa sa akin. So, ganon ang purpose ng EJ case. Ganon lang po yan. Nakaka-overwhelm na yung mga balita ngayon, no? Gulo, inflation, at pag-aaway ng mga politiko. Mga bagay na hindi natin makontrol. Pero alam mo ba, nung nagpakita ang mahal na birhen sa Fatima, magulo rin ang mundo noon. Pero ano yung sinabi niya sa tatlong bata na yon? Magdasal, magdasal, at magdasal pa. Yan din ang mensahe niya para sa'yo ngayon. Hindi mo kailangan pasanin ang mundo. Kaya gusto kitang i-invite sa Marian Consecration sa Halo Up. 33 days lang ito. Let's pray for peace sa mundo, sa pamilya natin, at lalo na sa puso natin. Download Halo today and join the consecration to Jesus through Mary. Tara, dasal tayo.
And maraming Katoliko po, lalo na mga Katoliko, nahati sa politika ngayon, Senator. Ano po yung magiging mensahe nyo sa kanila na patuloy na sumusuporta sa mga leader na may dugo sa kamay? Sana balikan nila yung naituro sa kanila nung nagsisimula sila bilang Katoliko. Ganyan ba yan? Diba? Imbis na tutulungan mo yung kapwa mo, papatayin mo. Ganun ba? Ano ba yung tama at mali? Alam nila yan. Minsan kasi yung pride nangingibabaw. Right. It blinds them eh. Tama. Na imbis na aamin na nagkamali sila, sige na lang, tuloy na lang. Iyon ang isang sin na nagpapalala nitong sitwasyon na to. Kasi sila supposed to be yung mga nakakaalam kung ano yung tama at mali. Kasi tinuruan sila sa pagiging Katoliko nila. Alam maliwanag yan eh. Growing up, di ba? Magsisimula kang Katoliko, tinuturuan ka. Yun ang unang tinuturo. Alam yung tama, ano yung mali. Gagawin mo yung tama, iwasan mo yung mali. Right. Ngayon, syempre, lahat naman tayo, hindi naman mga perpektong Katoliko. Right. Some are more devout Catholics than the rest. Ako, I would admit, I have gone astray myself a few times. But ini-endeavor mo na bumalik dun sa Pero ito hindi. Yung lantaran, yung harapan, kailangan mo lang buksan yung mata mo, puso mo, babalik ka doon sa mga tinuro sa'yo sa pagiging Katoliko. Babalik lahat yan. Yeah. And sa tingin mo, anong kulang na Catholic virtues sa mga karamihan sa mga politiko po ngayon dito sa Pilipinas, Senator? Sa tingin ko, hindi naman kulang yung virtues kasi ando doon yun eh. Oo. Alam nila eh. But mas nangingibabaw yung greed, yung ambition, na nasusuppress yung mga Catholic virtues na itinuro sa kanila. Kaya yun ngayon, nagiging parang to the point na baka nabubura na totally. So yun po. Yeah. Ano po tingin nyo sikreto nyo bakit hindi po kayo nilamon ng sistema ng politika? Siguro yung training ko, yung yung training ko sa PMA, that's one. Tapos yung pagkakulong ko, mas nakita ko ano yung essential sa buhay. Kasi kung nasa labas ka, alam mo yung mga makambundong bagay, yung mag-distract sa'yo na iniisip mo, ito yung essential elements para maging maligaya ka o maging fulfilled ka. Doon kasi sa kulungan, you can find a way to be happy without practically having without having anything, not even freedom. Yes. So ganon, na-cherish mo yung mga maliliit na bagay. Kaya siguro nung nakalabas ako, hindi ko kailangan yung mga bilyon na yun, di ba? Kasi in fact, based dun sa mga nakita ko pa, may mga bilyonaryo ako nakita na nag-accumulate ng billions dahil sa pagnanakaw, na in the end, nagpakamatay sila eh. So that's enough lesson for everyone dapat na right. bakit ako susunod dyan? Nanakaw ka ng ganito para bibili ka ng magarang sasakyan, malalaking mga bahay, di ba? Tama. What for? Yeah. Pero may mga nagtangkas na mag-i-bribe ka, Senator. Oo. Marami nung nasa Navy pa lang ako eh. Ganon, nag-procurement officer ako, i-offer sa'yo sobre, ng pera. Ang sasabihin ko, alam niyo kung yung perang inaalok nyo sa akin, ibawas nyo doon sa presyo nyo ng bidding nyo, mananalo kayo ng legal eh. Yeah. Na hindi nyo kailangan manuhol ng kahit sino. Right. So, ganun yung ginawa. Ngayon, dito sa, nung senador na ako, talagang dyan, straightforward. Wow. Aalokan ka, ito lang, pipirmahan mo lang yung request ng yung allocation mo. Yeah. Ng pondo. Oo.
bibigyan ka na ng 20% na cash loan. Kapalit nun. Wow. Maraming marupok na bumigay sa ganon. At kaya naman, sila rin yung namang problema ngayon. Pero, Senator, syempre, di ba, binabangga mo yung malalaking tao at makapangyarihan. So marami kang death threat na natatanggap? Meron po. In fact, ngayon lang, I was informed by, some intelligence units na merong active threat sa buhay ko ngayon. But, yun na nga, ako naman ay fatalist na di pong kung tapos na yung mission ko dito sa mundo, hindi Diyos na bahala sa akin. Ganun lang naman yun. That's how I see it. Pero hindi rin naman ako nagkukumpiyansa. Hindi ko papadaliin sa kanila yun. Di ba? Hindi ko papadaliin. Ganun po yun. So meron ka pa ring intelligence, may ganyan, may mga... May connection naman ako sa AFP, sa PNP. Yeah. Sila din yung nagbibigay sa akin ng mga impormasyon. Yun yung panahon ni Digong. Tumitimbre sila. Kaya yun po yung... So nag-iingat ka din, hindi ka parang complacent na ganyan, Senator? Hindi natin padadaliin sa kalaban. Pero hindi rin naman ako paranoid na hindi na ako gagalaw. Right. I will continue to do what I need to do. Pero mag-iingat. Yeah. Sa issue ngayon sa flood control po, Senator, satisfied ba kayo sa nangyayari? Alam nyo, malalim yung problema niyan. It so happen na natapos yung termino ko in 2019. Iba yung primary issues nun, yung nakawan doon. First barrel yun. Formally. Okay. Diba? Yes, yung nung COVID. Oo. COVID funds nun. Yes. Tapos yung mga EJK, di ba? Yan, yung pagpasok ng droga. Biruin mo, nung panahon na yon, presidente mismo involved sa illegal drugs. Tapos nagpapanggap. That's what we're up against. Kaya, yun yung mga nakuha ko. Marami pa ako nakuha mga dokumento nung ako ay senador. Yun. Ngayon, alam nyo, kung desidido talaga ang naayusin yan, mauubos ho yung mga tao sa gobyerno. Malalim ang problema dyan. Wow. Alam niyo, sa bawat ahensya ng gobyerno, may sarili siyang form of corruption. May sariling form of corruption. So, Customs, BIR, LTO, PNP, DOH, dyan. Pati nga yung PhilHealth. Alam niyo yung, di ba, yung mga premium, di ba? Ibigay tayo. May mga sindikato na dyan na yung fraudulent claims. Merong isang ospital na puro operation sa katarata. Nagkiklaim. Parang libo-libo, no? So, doon. Bayaran, no? Tapos pagka ikaw, officer dyan na itinalaga, tapos hindi ka sumama doon sa sindikato na yun, ikaw pa gagawa ng issue para matanggal ka, para yung susunod, papalit, papayag dun sa maging parte ng sindikato, abutan na lang ng pera. So, ganun yan. Bawat ahensya yan ng gobyerno. Grabe. Kasi lahat. So, iba't ibang uri. Yan, yung nakita lang ng tao na kababayan natin, yung sa flood control sa DPWH, yan na yung very obvious. Pero yung iba, whether, yung Department of Agriculture, for example, grabe ang corruption dyan. Yung smuggling ng agricultural products to the detriment ng mga magsasaka natin. Ito. So, tip of the iceberg pa lang to, Senator? Yes. Kaya nga importante itong darating na eleksyon. Makapili tayo ng Tama. tao na mabuti. Sabi ko, ang criteria, kailangan mabuting tao muna. Pangalawa, may vision. Di ba? Alam niya yung gagawin niya.
then may leadership para madala tayo doon sa vision na yun. Yeah. And kayo po yung most hated na mga Duterte. So bilang Katoliko, akaya nyo po ba silang mapatawad? Oo naman. Alam niyo, hindi naman na to personal sa akin eh. Kasi kung ano man yung atraso nila sa Diyos, yung Diyos na maghuhusga sa kanila eh. Di ba? Pero ako dito, yung threat nila, yung ongoing threat or active threat nila sa way of life ng mga Pilipino, sa ating demokrasya, yun yung aking tinitindigan o nilalabanan. Kasi pag naupo sila ulit dyan, talagang hindi na naman sila gagawa ng mabuti. Kawawa na naman yung mga Pilipino. At alam nyo, talagang sinubukan talaga ni Digong pasagin yung Catholic faith. Yes. 'Di ba? Yes. Talagang kinuha niya na wala yan. Inano niya. 'Di ba? Binadmouth niya hindi lang si Pope, hindi lang si Jesus, kundi yung mga pare. Sinabi niya, huwag kayong makinig dyan sa mga pare. Ganyan. 'Di ba? Minamak niya pati yung Catholic practices, yung 'di ba? Marami. Yes. Talagang it was an active effort na basagin yung pananampalataya ng mga Katoliko. And in a way, nag-work Nag-work, yes. for some. But fortunately, maraming hindi kumagat. At ngayon, nare-regain na ulit ng Catholic Church yung boses niya. Di ba? Sama. Lipunan. Kung mabubuhay kayo mga bayaning namatay sa Pilipinas, Senator, tapos makikita po nila yung kalagayan ng Pilipinas, ang tingin mong sasabihin nila? Siyempre, madidismaya sila na tipong nagsakripisyo kami para dito, para sa ganito. Di ba? Yun. Sino po yung idol nyo na meron po kayong tinitingala na bayani? Marami, no? Maraming, iba't iba kasi, no? Kunyari si Jose Rizal, ibang uri ng kabayanihan niya, si Andres Bonifacio, even si Emilio Aguinaldo. Binivilify din siya. May mga, these are not perfect human beings. May mga pagkakamali sila, but tumindig sila. When they had all the reasons na para manahimik na lang, hindi ka maperwisyo, mga Kastila o sino man, but they chose to stand up for the rights of the Filipino to be able to rule themselves. Yeah. Nabanggit niyo po kanina yung about election. So, paano po ba pumili ang isang ordinaryong Pilipino ng mabuting leader sa susunod na eleksyon? Paano nila ito malalaman, Senator? Yung na-mention mo kanina, yung discernment. Yeah. Yun eh. Ang problema natin dito, because in the age of Social fake media. news, social media, yung social media per se, it's a neutral medium eh. Pero pag pinasaka mo ng fake news yan, yung mga masasama ang hangarin, yung mabudol. Di ba nangyari yan? Ano? Kunyari, bumibili yung kababayan natin sa Shopee. Na pagtitignan nila, parang maayos na produkto ito, bibili sila. Pero pagdating, Walang laman. o sira-sira. Yes. Kaninong fault yun? Hindi dun sa bumili. Kasi sinubukan niyang mag-discern naman siguro. Di ba? Tinignan niya, mukhang legit naman ito. Bago niya clinic yung buy. Pero ganun pa rin yung dumating sa kanya. So it's not the fault of the buyer. It's the fault of the seller na masama ang hangarin. So ganun din dito sa ating eleksyon. Yung botante, nakatingin lang yan. Tinitingnan lang niya yung mga produkto sa harap niya. Ngayon, kung yung kandidato, masama ang hangarin niya, tapos pinackage niya na magaling siya magsalita, maganda yung kanyang educational background, hindi makikita yung tunay na hangarin eh. So yung discernment can only take you so far eh. Pero dapat pa rin natin, pilitin natin. 'Di ba? Meron at merong, pero sana naman lang yung red flag na talaga yung sumisigaw na sa harap mo. Kampanya pa lang, minura na si Pope. Palagay ko naman, deal breaker na yon. Wala nang kapatawaran dapat yun, lalo na kung Katoliko ka. Yeah.
very, ano yun, Mm. very tabu yung gagawin mo, ganon. Tapos marami pang mga blasphemous statements. As a Catholic, ano mo na yun? X na agad yun, canceled na yun. Right. Huwag mo nang bigyan pa ng puwang yun kasi mas malala pa yan. Imagine mo, kampanya ito. Dapat yun na yung best foot forward mo eh. Mm. Yun na yung pinakang magandang ipapakita mo. Tapos ganon, ibig sabihin, mas malala pa yung mga hindi mo napapakita. Correct. So, ganun po. Ultimately, discernment, and sana maging gabay din yung Catholic hierarchy kasi mas may access sila sa impormasyon. Sana, pagka naman nagbigay sila ng gabay, sana naman, pakinggan din natin. Tama. Kasi alam niyo yung Iglesia ni Cristo, sa kanila, ginagawa nila yun, sinusunod sila eh. O kaya ngayon, yung mga kandidato nila, yun ang nananalo. Kasi yung Katoliko, nagiging passive siya. O ngayon, because of that, pumapasok yung masasamang elemento. Sana, bilang shepherd, di ba? Shepherds, at pati ito dapat, Correct. Tama. magbigay sila ng gabay. And Senator, di ba, tingin mo ba you are vindicated right now? Marami nagsasabi niyan. The sense na yung mga nilaban ko noon ay napuprove ngayon. Pero ang pananaw ko kasi ngayon, nasa kalagitnaan pa tayo ng digmaan eh. Hindi pa tapos ito. Diba? Kasi kung itong personal vindication na itong ngayon would lead to eventually a victory of the Dutertes in 2028, wala rin sa yun. Kaya sinasabi ko palagi, appreciate ko yun, yung nakakakita ng vindication na yun. Pero nasa gitna pa tayo ng laban. There's no time to celebrate. So ano pong gusto nyong iwan na legacy sa mga Pilipino po? Wala naman pong personal legacy. Basta ako, for as long as I'm standing on my 2 feet, gagawin ko kung ano yung nararapat kong gawin. Kung makakarap nyo po yung Diyos ngayon, ano po yung gusto nyo marinig sa Kanya? Na masaya siya at ginawa ko yung mission niya para sa akin. Gano'n. Curious na ako po, Senator, paano nyo in-handle yung mga criticism? Yung mga ad hominem sa personal attack? Parang tibay na loob. Hindi ko sila binabasa. Hindi ka nagbabasa? Hindi ka sa social media? May nagsa-social media ako. But meron akong may staff na ng comments, tingin. Nung mga tinitingnan namin, yung mga constructive criticism, yan, sensitive kami dyan. So, yun na yung pinapaabot. Pero yung mga ad hominem, hindi na yung nakakarating sa akin. So, hindi ka nagbabasa? Oo, ng comments sila. Kasi otherwise, parang tinotorture ko yung sarili ko. Pero dumating naman yung point na yung mga shallow na ad hominem attacks, wala nang tumatalpog na lang, parang gano'n. Yeah. Pero pag naglalakad po kayo in public, nakakarinig po kayo ng mga... Alam mo ito, no? Palagi ko sinasabi ito. Even nung kasagsagan o kasikatan ni Indigo, at yung talagang nag-enkwentro kami. Hanggang sa ngayon, wala pa akong na-encounter na isang maka-Duterte na kinonfront ka? Kinonfront ako. Wow. Wala pa. Grabe. Ni isa. Wow. Walang yung sumigaw na yes. ako. Walang gano'n. Oo. Directly. In fact, nung minsan nagpunta ako ng Singapore, may lumapit na daw sila, maka-Duterte daw sila, gano'n. So, tinitingnan niya, ka lang pala, no? Kasi doon kami sa MRT nila eh.
nag-MRT ng Singapore, doon kami nagkita. So sabi niya, wala ka palang mga bodyguard dito, walang ano. Sabi ko, dito naman, ganon. Wala naman ako reason para matakot. So na sila, na tinatanong nila, bakit kinangalabong mo si Tico? Kasi ganito. May access ako sa information. Karamihan ng ordinaryong Pilipino hindi. Lalo na yung mga mga Duterte kapo, yung nakikita nila, yung gusto ipakita sa kanila. Yes. Pero yung mga iba, di yun. Pero wala akong na-encounter ni isa. Galing. Wow. And Senator, ano po yung mensahe niyo sa mga Pilipino na nahihirapan sa sitwasyon ng bansa po natin yan? Ganito po, talagang kagaya nung panahon na nasa kulungan ako, no? Kapit lang sa pananampalataya. Darating yan. Darating yung panahon na bibigyan ka ng relief, ng lunas. And only God knows how. Paano gagawin yan? Wow. Bakit yung po mahal ang pagiging Katoliko mo, Senator? Ano? Bakit mo mahal pagiging Katoliko mo? Bakit ko mahal? Ang pagiging Katoliko? Dahil wala akong alam na iba. Di ba? Dahil ito. Di ka ba na-invite sa born again, sa ibang religion? Hindi. Na-invite ako. Pero I got to compare and mas komportable ako. Sa ano. Actually, my wife is evangelical. Yeah. Oh, wow. Yeah. So, ganon. Kaya, open ako doon. But, yung faith naman ng what others say. Yeah. And bago po tayo magtapos, Senator, ano po yung gusto niyo ipagdasal po namin sa'yo? Siguro, para sa bayan na lang natin na eventually, mamulat yung mga kababayan natin. Diba? Kasi that's where it starts. Doon po. Yes. And saan po nila kayo pwede subaybayan, i-follow, or meron kayong gusto i-share sa ating mga viewers ngayon po? I'm always around. Nakikita naman nila. Basta I'm going to be very active. I'll use whatever influence I have sa mga kababayan natin para madala sa tamang muli yung ating tamang landas muli yung ating bayan. Tutuloy niyo po yung political journey, or as a private person na po kayo? Wala na po akong planong kumandidato. Wala na. But I'm still ready to serve the public. Kahit may pressure or demand na kailangan ka ng tumakbo dahil kailangan, iba talaga. Iba ho kasi talaga eh. Hindi ako magaling na kandidato. Okay. Kasi hindi ako marunong mag-raise ng pondo. Yan very instrumental yan dito sa ating election. Tapos, mas magiging epektibo ko kung tutulong na lang ako sa kampanya ng iba. Yun. Yeah. Sa mga aspiring ngayon na mga politician, nagkakaroon ka, may hope ba? May liwanag ka bang nakikita, Senator? Meron naman. Marami mga bright spots. At kaya nga namin to ginagawa rin para hopefully we can inspire some to follow this brand of politics. Politics na ipinaglalaban ko yung nararapat. And meron yan. Marami yan. Yeah. Kasi parang yung iba ayaw pumunta ng politika kasi inisipin nila madumi daw yan. Kaya pumupunta yung mga madumi talaga. Kaya nga magandang usisain yung paano pinalaki. Diba? Kasi doon mo malalaman kung marupok ka sa mga ganyang bagay o hindi yung kandidato. So kailangan part ng pag-uusisa Yeah. But I'm not losing hope. In fact, it's one of the driving or motivating forces that I have. Yan.
maliwanag ang pinabukasan. Yan. Thank you so much po, Senator Antonio Trillanes IV, at sa pagkakataon na ma-interview ka at mas makilala ka pa po namin. Sobrang na-enlighten ako. Ang dami kong natutunan sa iyo. Mga revelation mo, sobrang mas hinangaan pa kita ngayon, Senator, dahil sa puso at panindigan mo at pagmamahal mo sa bayan. At sana po ay dumami ka pa po, Senator. Salamat po. Salamat Yes, po. thank you so much po, Senator. And any last word po sa mga viewers po natin? Well, salamat Adrian, kay Ma'am Jessica dito sa opportunity na makapanayam ng mga followers ninyo, subscribers ninyo sa inyong channel. Isa pong karangalan, Senator Antonio Trillanes IV. And rest assured of our prayers to you and supporting your advocacy, lalo na sa mga manindigan po sa tama. Maraming salamat po. Salamat po. And let's pray po. Sige. So in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, today we are so grateful for this day. Maraming salamat po, especially for Senator Antonio Trillanes. Patuloy niyo po siyang gabayan, basbasan, protektahan sa anumang klase ng masama. And Lord, continue to pour out your grace, your wisdom be upon him and cover him with your most precious blood. We lift up to you his mission, his family, and all his endeavor in life, Lord. And also we ask you, Lord, to pour out your grace sa mga viewers po namin na nanonood ngayon. Open their eyes, open their heart right now through this episode. And we ask this through the powerful intercession of Our Lady of Guadalupe. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much po, Senator Antonio Trillanes IV. God bless po. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.